Anim na dahilan kung bakit naglalagas yung buhok mo nung ikaw ay nag-low carb. Reason number one, masyadong kakaunti yung calorie intake mo. Kung nagsisimula ka pa lang sa paglo-low carb, hindi talaga advisable ang calorie restriction dahil nag-a-adjust pa yung katawan mo sa paggamit ng sugar as energy source to fat as energy source. Kaya medyo nahihirapan pa siya dun sa mga changes na nangyayari. Ngayon, kung bago ka pa lang sa paglo-low carb tapos papatungan mo na agad ng calorie restriction tapos sobrang konti pa ng calorie intake mo, mas mahihirapan ngayon yung katawan mo. At ang resulta, hair loss. Kaya kung nagsisimula pa lang kayo sa paglo-low carb, make sure na enough na calories yung kinakain ninyo. At yung calories na yon manggagaling sa nutrient dense ng mga low carb meals. Second reason kung bakit naglalagas yung buhok mo with low carb is masyadong mabilis yung weight loss mo. Ideally, ang healthy weight loss is steady na weight loss lang ng 1 to 2 pounds per week. Pero for most people na naglo-low carb, ang ini-aim nila is every week kailangan merong at least 5 kg na weight na mababawas. Maganda siyang tignan sa weighing scale pero very unhealthy yon, especially sa inyong katawan, lalo na sa inyong buhok. Yung ganun kasi ka-drastic at ganun kabilis na weight loss ay nakakapagbigay ng stress sa ating katawan. At kapag stress ang ating katawan, damay ang skin, damay ang nails, damay ang hair. Kaya naglalagas yung buhok mo. Kaya kung ang goal niyo sa paglo-low carb is to lose weight, mag-set kayo ng realistic at healthy na goal. 1 to 2 pounds per week is okay na. Third reason kung bakit naglalagas yung buhok mo nung ikaw ay nag-low carb ay masyadong konti yung protein intake mo. Pagkain ng protein, yung isa sa mga kinatatakutan natin nung mga panahon na tayo ay naka-high carb pa. Common knowledge na kung gusto mong maging healthy, kain ka ng mas maraming gulay kaysa protein kung ayaw mo talagang magkasakit. Pero with low carb, natutunan natin na hindi naman pala talaga masama si protein. Masama lang kung titimplahan natin siya with sugar, kung iluluto natin siya with inflammatory oil, tapos kapag kakainin natin, sasamahan natin ng high carb na mga pagkain kagaya ng rice, tapos iinuman ng soft drinks. Pero protein alone is healthy. With low carb, hindi natin siya kailangang katakutan kasi sobrang laki po ng role na ginagampanan ng protein sa ating katawan. Andyan na siya yung tumutulong na mag-build and repair ng tissues, nakakatulong din siya sa paggawa ng mga importanteng hormones na kailangan natin sa katawan natin, pag-build ng muscle, at nakakakuha din tayo ng energy galing kay protein. Kaya kung titipirin natin yung pagkain natin ng protein, marami rin yung mga apektado. Kasama na doon yung ating buhok. Kaya sa low carb way of eating, hindi lang tayo basta-basta nakatutok sa pagkain ng sobrang konting carbohydrates. Kailangan kasi binibigyan din natin ng importance yung ating protein intake. Pwede kasi na ang ating low carb meal everyday ay puro gulay. Let's say maraming cabbage yung isang plato natin, puro cabbage, puro cucumber, puro mga leafy vegetables. Tapos sa source ng protein natin, isang pirasong itlog, tapos 2 ganyan kaliit na karne. Hindi po enough yon para mabigyan ng sustansya ang ating katawan. Yung intake kasi natin ng protein ay nakadepende sa pangangatawan mo, kung ikaw ay lalaki or babae, kung ano yung activities mo everyday at sa health na rin ng iyong katawan. Kaya ibig sabihin meron tayong computation na sinusunod pagdating dyan. Kung medyo meron kang sakit, especially pagdating sa kidney, per kilogram ng weight mo, mga nasa 0.6 to 0.8 grams ng protein. Kung ikaw naman ay healthy, medyo active, pero not as active, gagaya ng mga athletes natin, pwedeng yung intake ng grams ng protein mo per day is yung weight mo in kilograms times 1.5. Pero pwede rin siya as high as 2 grams ng body weight mo in kilograms per day. Lalo na kapag ikaw ay nagsistrength training, tapos heavy talaga yung activities mo per day. So pagdating sa computation, depende yan. Kaya very important din sa low carb way of eating na dapat alam natin yung protein requirement natin per day para hindi apektado yung ating muscles, hindi apektado yung ating buhok, yung ating hormones, at kung ano-ano pa ng mga roles na ginagampanan ni protein. And again, huwag matakot kumain ng karne dahil hindi naman po masama si karne. Magkakaroon lang po siya ng masamang epekto sa iyong katawan kung sasamahan mo siya ng high carb na pagkain, sugary na pagkain, at kung ano-anong mga inflammatory na ingredients. Reason number 3 kung bakit naglalagas ang iyong buhok ay baka naman deficient ka na or kakaunti na
yung micronutrients mo sa katawan. Sa low carb way of eating kasi mas focus tayo sa macronutrients. Macronutrients, yun yung carbohydrates, proteins, and fats. Pero kung minsan, nasiset aside natin si micronutrients. Micronutrients, yun yung vitamins A, C, D, E, yun yung zinc, biotin, at mga kung ano-ano pang mga vitamins and minerals na kung minsan napapabayaan na natin. Pero alam nyo ba, kung kakain kayo ng nutrient-dense na low-carb meal, for example, yung meal ninyo everyday is ang laman niyan puro karne, yung karne na hindi processed ha, yung karne na galing sa palengke na inuwi ninyo tapos niluto, tinimplahan lang ng salt and pepper. Tapos ang kapares niya ay low carb vegetable. Yun yung pinaka-ideal na low carb meal. At kung ganun yung kakainin niyo everyday, masusustain ninyo yung micronutrient needs ng inyong katawan. Pero kung ang approach ninyo with low carb is puro mga processed na meat, tapos puro mga low carb treats, tapos puro mga shirataki rice, shirataki noodles, tapos puro sweetener, low carb pa rin naman yon. Kaya lang wala siyang masyadong sustansya. Kaya nasiset aside si micronutrients. Kaya very important, palagi namin binibigyan ng emphasis na kung maglo-low carb kayo, on most days, kailangan nutrient dense palagi yung pipiliin ninyo. If in case naman na sa tingin ninyo, hindi nyo nasusunod palagi si nutrient dense na low carb meal, pwede naman na isupplement nyo na lang siya sa pag-inom ng multivitamins. Pero as much as possible, iwas po tayo sa mga processed na meat para hindi natin mako-commit itong mistake na ito. Reason number 5 kung bakit biglang naglagas yung buhok mo nung ikaw ay nag-low carb. Meron po siyang kinalaman sa metabolic flexibility. Napapansin nyo ba na may mga tao na nung nag-low carb sila, ang dali lang naman nung transition nung katawan nila. Hindi sila nahirapan, hindi sila naging constipated, o kaya hindi sila nagkaroon ng diarrhea, walang lagas ng buhok. Samantalang ikaw, medyo nahihirapan ka. Parehas lang naman yung approach ninyo sa paglo-low carb, parehas lang yung kinakain ninyo, pero bakit ganon? Yun yung tinatawag natin na metabolic flexibility. Depende kasi siya sa health ng iyong katawan. May mga tao kasi talaga na magiging mabilis lang yung adjustment ng katawan nila with low carb way of eating, especially kung healthy naman yung katawan nila or wala silang sakit na iniinda na before pa sila magsimula sa low carb. Ibig sabihin, flexible yung katawan nila, kaya kaya nilang mag-adjust from using sugar as energy source to using stored fats or fats as energy source. Pero paano natin i-address si metabolic flexibility? Very simple lang. If you are someone na very healthy naman, hindi mo siya kailangan problemahin kasi ibig sabihin, kayang-kayang mag-adapt ng katawan mo dun sa bagong way of eating na ginagawa mo. Pero if you are someone naman na opposite, ang kailangan mo lang gawin is to decrease yung carb intake mo na slowly lang, wag mong bibiglain. Sixth reason kung bakit biglang naglagas yung buhok mo nung ikaw ay nag-low carb ay dahil sa yung gut health mo. Baka unhealthy na siya. Malaki yung ginagampanan ng ating gut health pagdating sa overall health natin. Gut, yun yung stomach natin. Diyan nangyayari lahat. Di ba kapag kumain tayo, yung mga pagkain na kinakain natin, yung sustansya nun, yung nutrients, vitamins, macronutrients, hindi naman yan agad-agad na maa-absorb ng katawan natin. Kailangan niya pang dumaan kay stomach, tapos si stomach yung magtatrabaho para kunin yung mga sustansya dun sa mga pagkain na yun at i-distribute dun sa kung saan man sila dapat na nandoon. Pero kung unhealthy yung ating stomach, hindi niya magagampanan ng maayos yung kanyang trabaho. Yung iba kasi sa atin, before pa mag-low carb, medyo unhealthy na ang gut health. Kaya ngayon na naka-low carb na, kailangan pa ng konting adjustment. Pero don't worry kasi sa low carb way of eating naman, especially kung naka-clean low carb ka, unti-unti talaga na maaayos yung ating gut health. Kasi yung mga pagkain na kinakain natin, friendly talaga yan pagdating sa ating stomach. Kasi yung stomach natin, meron yung mga good bacteria, bad bacteria. So, dun sa mga low carb meals na kinakain natin, friendly naman yun para sa ating stomach. Pero kung nagsisimula ka pa lang kasi, medyo nag-a-adjust pa. So, para matulungan ang iyong tiyan na maging maayos yung kanyang health, hindi natin kailangang uminom ng Yakult ha, kasi yung Yakult mataas ang sugar nun. Instead, para dun sa source natin ng probiotic, pwede kayong kumain ng mga fermented na mga pagkain. For prebiotic naman, okay din yung apple cider vinegar. And meron tayong mga low carb sweetener, pero advisable na iwas muna kayo doon kasi medyo hindi siya friendly pagdating sa ating gut health.
Kaya kung naglalagas ang inyong buhok, kahit na naka-low carb naman kayo, assess nyo muna, ano ba dun sa 6 na nabanggit ko yung nakommit ninyo. Huwag mahiya, huwag matakot, okay lang yan. Lahat naman tayo may mga nakommit na mistake nung nagsisimula pa lang sa paglo-low carb. Ang mahalaga, araw-araw, meron kayong natututunan para araw-araw din, ina-adjust nyo para maging maayos yung approach ninyo sa paglo-low carb. Don't worry kasi yung buhok naman natin, may cycle naman yan. So, meron siyang cycle na tutubo lang siya. Tapos, after nun, merong period na maglalagas talaga siya. Kasi, meron ng tutubo na mas bago na buhok. So, cycle lang din naman yan. So, if in case na naglalagas yung buhok ninyo, once ma-address nyo yung 6 na nabanggit ko sa video na ito, tuloy-tuloy na yung pagtubo niyan. If you have more questions, comment lang kayo sa ibaba or check nyo yung previous videos ko. Baka nasagot ko na siya sa mga previous videos. Pero if you're a beginner na clueless kung paano sisimulan ng low carb, paano gagawin ng low carb, meron akong mga ebooks para sa iyo. Ilalagay ko yung link sa description sa ibaba. Meron din akong downloadable na ebook na kung saan ando doon nakalist yung mga brands ng mga low carb products na pwede ninyong bilhin kung kayo ay nandito sa Pinas para hindi na kayo mahirapan na mag-grocery. Yung link niyan ilalagay ko lang sa description sa baba. Hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!